Punta naman po tayo dito naman po kay Senator Dante Marcoleta patungkol po dun sa todo pagdepensa at paliwanag niya patungkol dun sa campaign donation na issue na tinanggap niya, mga kababayan. So ngayon, eto, i-play po natin at pakinggan po natin kung ano yung mga dahilan niya. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Wait lang, may papakita muna ako sa inyo bago natin pag-usapan yan. Kasi mas mahalaga, mga kababayan, yung kahit papaano may hawak tayong resibo na galing mismo sa kanyang bibig. Mahirap kasi, mga kababayan, pag wala eh. Kasi baka mamaya, kung ano na yung mga sabihin niya na paninira dyan. Diba, mas maganda yung kukuhanin natin yung kwento na galing mismo sa kanyang bibig mismo nang galing. Para hindi niya na ma-deny pa. Wait lang ha. Asan ba yun? Ito, yan. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Yan. Anyway, Pak. Dito muna tayo. Po, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang istasyon ng television. Na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya, yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang hindi private pera funds ng naman. gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano man pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo. Oo. Na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yan po pala yung plunder. Automatic. Sabi niya gano'n. Automatic, mga kababayan, lalo na kung above 50 million yan. Di ba yung kay Rodante Marcoleta na tinanggap, nasa 75 million pesos yun. Automatic, pasok talaga sa plunder yon, lalo na at noong mga panahon na yun, mga kababayan, siya po ay sitting congressman. Oho. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito po, establish mo yun. Oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun. So kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo, dahil kampanya kasi ito, Jen, ito sinasabi ko yan, nung mga panahon kailangan na mong hindi kasi, mga kababayan, na ito inililis na naman ni Senator Dante Marcoleta. Alam niyo, mga kababayan, hindi niya pwedeng sabihin kampanya nung mga panahon na yun eh. 'Di ba nung kaya nga siya walang problema sa kanyang sose. Kaya nga hindi siya sumabit sa kanyang sose. Ano ba sinasabi ng COMELEC, mga kababayan, COMELEC chairman na si George Garcia? Di ba ang sinasabi nung tinanggap ni Marcoleta yung pera, hindi pa po election time. Kaya nga po wala siyang violation sa kanyang sose. Ibig sabihin, kung hindi election time, sitting congressman ka noong mga panahon na yon. At nung tinanggap mo yung pera, talagang yan, lalo na at yung pera ay above 50 million, talagang pasok sa plunder yan. Diba? At lalo na at sinabi niya, mga kababayan, na nung tinanggap niya yung pera, ano ba yung pagkakasabi niya dito? Yan. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Ano yung sabi niya? Ibinigay ko sa iyang contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, mga kababayan, sa tingin nyo, ang tao kaya pag nagsayang ng 20 million, 30 million pesos, sa tingin nyo, mga kababayan, may tao kaya na hahandang magbigay ng ganyang kalaki nang walang hinihinging kapalit? Lalo na't inunahan ka na, sinabi agad sa'yo, na utang na loob mo sa akin yan. Ibig sabihin, kailangan mong tumanaw ng utang na loob kapag ka nanalo ka na, or di kaya naman, mga kababayan, kapag ka ikaw ay nasa kapangyarihan na. Diba? Kailangan mong bayaran ng utang na loob yan sa kahit na anong paraan.
Ibig sabihin may kapalit yan mga kababayan. At dun pa lang maliwanag na nung tumanggap siya ng 75 million pesos na siya ay sitting congressman, may kapalit yan, automatic pasok yan sa plunder mga kababayan. Di ba, ikinukonsidera na nga na plunder kapag ka 50 million, pataas yung tinanggap mo nung ikaw ay kasalukuyan na nakaupo sa isang posisyon sa gobyerno. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kailangan mong ikonekta. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Talagang wala kang makitang resibo. Wala kang makitang paper trail. Opo. Ganyan, kasi plunder nga raw, pag Kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito sa Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election, may kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi Jen ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Ano? Opo. Pero yung So ibig sabihin, mali pala mga kababayan ng COMELEC. Sino pa naniniwalaan natin? Yung COMELEC ba mga kababayan o si Marcoleta? Kasi ginigit ni Marcoleta, mga kababayan, wala siyang sabit sa kanyang sose. Ang sinasabi naman ng COMELEC, kaya walang sabit sa kanyang sose si Senator Dante Marcoleta, kasi nga mga kababayan, hindi pa election period ng mga panahon na yon na tinanggap niya yung pera. So ibig sabihin, kung hindi pa election period yon, automatic sitting congressman pa siya. At yung tinanggap niya na pera, mga kababayan, 75 million, na talagang pasok na pasok sa plunder. At sinabi niya palantaran sa kanyang video, na yun po mga kababayan ay tatanawin niyang utang na loob. At yun yung sinabi ng tao na nagbigay sa kanya ng pera. So ibig sabihin, plunder talaga yan. Yung campaign period magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days. Hanggang Opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, Dapat kapag binigay during the campaign period contribution. February 11 Ngayon, pataas. Opo. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Ah. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 Ito mga kababayan, basahin natin. Ayan Alam nyo, kahit naman tayo nakikinig dito kay Marcoleta, nagre-research tayo. Sabi dito mga kababayan, kasi yung 89 ko dito, maituturing bang plunder kapag ka tumanggap ka ng 75 million habang nakaupo kang congressman? Kasi yun naman talaga mga kababayan ang katotohanan dyan. Kung hindi pa election time, hindi pa election period, tumanggap siya ng 75 million pesos mga kababayan, automatic plunder yan. So ngayon sabi dito, maaaring ituring na plunder kung matutugunan ang lahat ng elemento ng krimen sa ilalim ng Republic Act number 7080, Anti-Plunder Law, lalo na't ang halaga ay 75 million, ay lampas pa sa minimum na halaga na itinakda. Narito mga mahalagang punto. Minimum na halaga ayon sa batas. Ang plunder ay nagaganap kapag kakabuang halaga ng ill-gotten wealth ay umaabot o lumalampas sa 50 million pesos mga kababayan. Ang 75 million ay sapat na para umabot ang threshold na ito. Yan sabi pa nga dito, mga elemento na kailangan patunayan. Ikaw ay isang pampublikong opisyal tulad ng congressman. Nagkamit ka ng kayamanan sa pamamagitan ng kombinasyon o sunod-sunod na mga kriminal na gawain. Halimbawa, pagtanggap ng kickback, suhol o binipisyo na may kaugnayan sa iyong posisyon. Di ba nung sinabi mga kababayan ni Marcoleta na ganito yung sinabi sa akin nung nagbigay, utang na loob mo sa akin yan. Ibig sabihin, may inaasahang kapalit yung nagbigay. Kasi dinerecho ka na agad utang na loob mo sa akin yan
Ibig sabihin may inaasahang kapalit yan mga kababayan. At tama lang talaga na pumasok po sa plunder yan kasi umaabot ng 75 million pesos yung tinanggap niyang pera. Ano po, while sitting congressman siya noong mga panahon na yon. Noong mga panahon na yon. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Million. Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ay yung ginastos mo. Teka muna. Ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Ng 112 million. ng 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na Ito pa mga kababayan Sabi pa dito. Ayan hindi sapat ang pagtanggap lang. Hindi automatikong plunder ang pagtanggap ng malaking halaga. Kailangan patunayan na mga pera ay nakuha dahil sa pang-aabuso sa posisyon at bahagi ito ng ilang sistematikong paulit-ulit. Sa kasalukuyan, may mga kaso rin saan ang pagtanggap ng 75 million habang nakaupo. Ayan habang nakaupo bilang mambabatas ay naging basihan ng reklamo para sa plunder depende sa ebidensya at kalagayan ng transaksyon. Pero mahalagang maunawaan na kapag ikaw ay sitting congressman tapos tumanggap ka ng umaabot ng 50 million mahigit na umabot pa nga ng 75 million, malaki ang possible na ituring na plunder yan. O ayan mga kababayan. Diba? So ngayon ituloy pa natin. pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na akong mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag dito yung side ninyo. Opo, Bakit yun? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi, pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa election sa campaign period, Opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period. na. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang wala siyang kasalanan dyan. Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Wala daw kasalanan doon sa SOSE, maayos daw yung pagpapaliwanag kasi nang tinanggap yung pera mga kababayan, hindi pa election period. Ituloy pa natin. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, ba't hindi niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi yan nag-reflect to sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga Yan! Diba? Maliwanag mga kababayan na sinabi niya na nagastos niya yung pera. Ginastos niya yung pera na tinanggap niya. Hindi nyo naman asset yun Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. Tingnan mo dyan, ba't ko kinukwento? Automatic mga kababayan, ginastos na yung pera na natanggap niya maliwanag na gamit niya, napakinabangan niya yung pera at inamin niya na ginastos niya yung pera. Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plander. nagdeklara ng totoo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Hindi, ang paliwanag kasi dyan mga kababayan, unang-una sinabi niya kasi na eto kung pagbabasihan natin yung sinabi niya din dito na naging desisyon ng COMELEC mga kababayan dahil nga sa mga sinabi niya
na lalo na yung naging desisyon ng COMELEC dun sa SOSI niya dahil sinasabi ng COMELEC na nung tinanggap ni Marcoleta yung pera, hindi masasabing election offense. Kasi nga mga kababayan, nung panahon na yon ay hindi pa naman daw po election time. So ngayon, kung hindi election time yan, sitting congressman ka pa nung mga panahon na yon. At bawal kang tumanggap ng ganong kalaking pera. Ngayon ang nakakapagtaka dito, hindi niya lang basta tinanggap yung pera kung hindi ipinagtapat niya na naubos niya yung pera dahil ginastos niya. Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Ha? Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Sa contribution dyan, ha? Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time. Hindi mga kababayan, mas mahalaga matandaan natin yung konteksto. Ang sinasabi kasi dyan ng COMELEC, uulitin ko ulit yung sinabi ko kanina, kaya wala siyang election offense sa kanyang SOSE kasi nung tinanggap niya yung pera, hindi pa election time. Hindi pa election period mga kababayan. Ibig sabihin, siya po ay sitting congressman at maliwanag naman na binasa ko sa inyo kanina na kapag ikaw ay isang congressman, sitting congressman at tumanggap ka ng above 50 million, ikinukonsidera yan mga kababayan na plunder. Lalo na at binitawan niya dito na kailangan niyang tanawin na utang na loob yun. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. May nakalagay pa nga binigay ko nga yun sa'yo, contribution, pero, may pero pa ha, pero utang na loob mo sa akin yan. Ibig sabihin may kapalit yan in the future. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Republic Act 7166, ang mga ito ay may 30 araw para makapagbigay ng kanilang detalyadong report. Ito nga yung tinutukoy dun mga kababayan sa sa kanyang SOSE. Na hindi siya kumbaga ligtas siya. Kasi nga nung tinanggap niya yung pera, hindi election day. Ngayon nagkaroon ng idea ang ombudsman na sinasabi na kung hindi pa election time yan, hindi pa election period yan at tumanggap ka ng pera, plunder yan. O kaya indirect bribery yan. Pasok yan doon sa dalawang kaso na yon. Ibig sabihin, talagang tumanggap ka ng ganyang kalaki, talagang pasok na pasok sa plunder yan. Kaya nga mga kababayan, kahit anong paliwanag niya po dito, wala talaga siyang kawalay. Much better magpaliwanag siya sa korte. Wala. Alam mo Mukhang ba, test case pala ito, no? alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Ng mga nagtatawan law students, ano? alam nila yung elemento ng pagka sinabi yung plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption, doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect doon eh. Merong may injure na parte ng gobyerno. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno. At saka tingnan nyo mga kababayan kaya po kasi pwedeng ikinukonsider ang plunder yan dahil malaki ang posibilidad na maapektuhan yung pagdedesisyon po niya bilang isang sitting senator. Dahil mga kababayan, sa pakikiusap nitong mga nagbigay sa kanya ng donation, at alam naman natin mga kababayan kung matatandaan nyo, kung matatandaan nyo, di ba maliwanag na etong si Gutesa, nung inilabas si Marcoleta nagpakilala, at si Gutesa mga kababayan allegedly, ang may hawak kay Gutesa ay si Mike Defensor. At si Mike Defensor ay isa po sa mga donator o nag-donate mga kababayan dito po kay Rodante Marcoleta ng 30 million pesos. So ibig sabihin, talagang yung utang na loob ni Marcoleta, unti-unti niyang nababayaran sa pamamagitan ng pakikipagtulungan niya allegedly dito po kay Mike Defensor. So doon pa lang mapapaisip na talaga kayo eh. Di po ba mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. Dapat O kaya naman, kahit na hindi doon sa paraan na yon, pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya niya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo.
ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect Indirect bribery. bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oho. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. Dahil sa Ganon. opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador? Opo. Congressman. Noong 2025 national elections. Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, January. sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga committees. Opo. Commission on appointments. Halos lahat sa ng inyo. kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon. Eh, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Ah. Basta po kayo natanggal. Eto mga kababayan na, to be clear, hindi porket wala na siyang hawak na komite, hindi na siya congressman. Maliwanag ka, sinabi niya June pa yung last day niya mga kababayan bilang congressman. So ibig sabihin nung January na tinanggap niya yung donation, siya po ay sitting congressman. Maliwanag na mga kababayan. Maliwanag nung tinanggap niya yung donation, siya po ay sitting congressman noong mga panahon na yon. Kasi nga June pa magtatapos yung kanyang yung kanyang posisyon bilang congressman. At ngayon mga kababayan, sinasabi niya dito, ang dahilan niya dito, tinanggalan siya ng mga komite. Ay hindi naman porkit wala natira sa iyong komite, hindi ka na congressman. Ikaw ay kasalukuyan pa rin congressman na halal ng mamamayang Pilipino. Kahit pa sabihing may komite ka or wala, you is still a congressman. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Tanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang kalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung commission on appointments, Yan, isa pa tinanggal yan. din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta. Nung siya'y kakandidato ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso ng kalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Wait lang mga kababayan pwede namang nung sitting congressman ka, pwede namang ang pakiusap sa'yo nung nagbigay sa'yo ng donation, pagka nanalo ka, alam mo na kung ano yung mga pwede naming ipakiusap sa'yo. Di ba pwede namang ganyan lalo na binanggit mo din, Senator Rodante Marcoleta, natatanawin mong utang na loob yan. Utang na loob mo yan doon sa mga nagbigay sa'yo ng pera. Marcoleta? Yan, oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey, 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera, ako nakakabasa po ako, maski sa comics lang, mahilig ako sa comics nung ako'y bata. Tsaka kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kukulela. Kundihado? Walang Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang Video karera. Kinumpara sa video karera mga kababayan. tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Si Mike Defensor, 'di ba?
si Mike Defensor, si Espiritu at yung isa pa na individual na nag-donate sa'yo ng 20 million pesos. Di ba may tataya sa'yo? Senator Rodante Marcoleta, lalo na't predictable naman na makakalusot ka bilang senator. Di ba mga kababayan? Dahil nga suportado ka ni Sara Duterte at yung mga DD na sumusuporta sa'yo. So tataya at tataya sa'yo yung mga kaalyado mo. At possible na may kapalit din yan dahil nga sinabi mo na allegedly, ayon sa'yo mismo, sa bibig mo nang galing, na kailangan mong tanawing utang na loob yan doon sa taong nagbigay sa'yo. So ngayon mga kababayan, kahit anong paliwanag nyo dito, isa lamang po yung lumalabas. Noong mga panahon na yon, siya po ay sitting congressman at sa kanyang bibig mismo nang galing na June pa dapat magtatapos yung term niya bilang congressman at tinanggap niya yung pera ng January. So ibig sabihin mga kababayan, siya po ay sitting congressman noong mga panahon na yon. So kahit ano pang paliwanag dyan, tumanggap siya ng pera ng 75 million na siya po ay nakaupo habang congressman at yan po ay pasok talaga sa plunder. Allegedly, mga kababayan. So kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa mga paliwanag na ito ni Senator Dante Marcoleta? Comment below na lamang po kung ano po ang opinion at komento po ninyo hingil po dyan.